Praise God. Manalangin po muna tayo. Hallelujah. We praise you, Father God, and we thank you, Lord, that we always have access to your throne of grace and mercy, O God, anytime. Thank you, Father God, for this moment, Lord, that we're able to praise you, Lord, offer you praise and worship. Thank you that you gather us, O God, today, Lord, to listen to your words. Father God, we thank you, Lord, and we ask you, Lord God, for your Holy Spirit, Lord, to lead us, Lord, give us power, O God, lalo na po ang inyong lingkod. Give me insight, Lord, and knowledge and understanding of your word today. Help me, Lord God, to expound your word, Lord God, with simplicity and clarity. And I pray for the Holy Spirit to deal the hearts of each and every one here right now. And help me, Lord God, that I'll be able, Lord God, to expound your word and to deliver it according to your will. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Let's see. So yan po yung title ng ating pag-aaralan ngayon, True Vine, True Disciples. Babasahin po natin sa John 15, verse 1, and then jump po tayo we will jump to verse 5 to 8. Praise God. Okay. Sige po, mauna po ako. Pwede po bang English muna? Pwede po sa lahat? Okay lang po ba? Okay. Okay. So every branch in verse 1, John 15 verse 1, is it verse 2? Okay, ang verse 1 po nito, I am the vine, and my Father is the gardener. Kayo po ang verse 5. No, we have to jump. Okay, verse 5. Kayo po. Okay, verse 6. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Verse 7 kayo po. At tayo po lahat. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Di ba may kasunod pa yun? Okay. This is, sige po, tayo po lahat. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Hanggang verse 8 po pala tayo nun. Okay. So dito po sa ating, pakipost po lahat, hanggang verse 8. So dito po sa ating nabasa sa John 15, verse 1 and verses 5 and to 8, makikita po natin yung mga similar words. Ano-ano po ba yung mga similar words na ating napansin? Kita po ba rito? Okay. I am the true vine and my Father is the gardener. Pakipost po ng scriptures. So dito po sa ating nabasang verses, verse 1 and verse 5 to 8, ang familiar words po na ating mababasa ay ang
vine. More than once po na sinabi dito yung vine. Actually, it's twice. And the second words is the word remain. You know, which is mentioned 3 times. Sabi dito, if you remain in me. And another words na it struck in me is the words, you will bear much fruit. Ilang beses po itong makikita? 3 times. Amen po ba? And the word disciples, twice. Ang ibig po sabihin nito, ang pinagdidiinan dito, itong mga words na ito ay napaka-importante dito po sa chapter 15 na to. Ito po ang mga words nito, ang ating po mga pag-uusapan at ito po ay madalas na mababanggit sa ating pag-aaral ngayong hapon. So ang title po natin ay True Vine, True Disciples. Pag-uusapan po natin dito ang discipleship or discipleship making. I'm sure na si Pastor JR is very familiar with this. Patang ituturo ko po sa inyo ay based po sa napag-aralan ko sa VBS. I'm not sure kung ano yung kay Pastor JR. So just bear with me. So Christian discipleship. So what is a disciple? It stays there. But Christian discipleship is a critical need in our church. Ibig sabihin, ito ay kailangan ng every churches. No, every church, kailangan po ang Christian discipleship. Bago po tayo magpatuloy, i-define po natin muna ang salitang disciple. Ano po ba ang meaning ng salitang disciple? A disciple is someone who is a follower of Jesus. That disciple is transformed, ibig sabihin ay binago, and committed to the mission of Jesus. So, the disciple is supposed to be a follower of Jesus that is transformed at committed siya sa mga mission o sa mandate ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin ito sa Matthew 4 verse 19. And then the meaning po ng discipleship, hindi po disciple. For discipleship helps believers, tinutulungan niya yung mga believers to grow in their faith, to maturity and wisdom, and leads others to become a disciple. Alam po natin yung disciple, di ba, maging follower ng ating Panginoong Jesus. And through this is how the gospel is spread throughout the nations. Through disciples who make disciples. Who make disciples through disciple making or maker. Naintindihan po ba ninyo? Ang daming words na disciple, di ba? Disciple, discipleship, disciples making. So, medyo complicated. At sinasabi din po na ang discipleship is a fruit of Christ's mandate to believers. Ito raw ay fruit ng Jesus mandate sa atin, command, ang Christian discipleship. Tandaan po ninyo, it is a fruit of Christ's mandate to believers. Ito po ang bunga. It is an activity. Ito ay isang gawain na merong telling. You're telling or teaching a person, tinasabi mo, tinuturuan mo ang isang tao
ng katotohanan about Jesus. And then, you are training that person on how to obey Jesus' commands and thereby transferring your understanding about Christ at saka yung mga experiences natin from the scripture to them. Naintindihan po ba natin? I'll explain it to you later. So training, meaning we are with them during training period. Pag nagtitrain tayo, nandoon tayo palagi sa kanila. Nakatutok tayo sa kanila. Transferring is the output. Naintindihan po ba natin ang output? Parang ito yung resulta. Sila ang gumagawa ng mga gawain at merong visible result that you are monitoring. This is the system po. Amen po ba? Naintindihan po ba yun ninyo? I know it's a little bit complicated. Sabi po rito sa 2 Timothy, chapter 2, verse 1 to 2. Basahin po natin ang 2 Timothy, chapter 2, verse 1 to 2. Verse 1 to 2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these faithful men who will be able to teach others also. So naiintindihan po ba natin dito? Dito po sa verses na to, this is a clear verse of discipleship process. Dito po ay nandoon ang telling, to training, and transferring. So tingnan po ninyo yon. Sabi niya, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this faithful man. Ibig sabihin, ito yung iti-train mo na i-tell mo na, iti-train mo na, and then, who will be able to teach others also? That's the transferring. Amen? So, it is like you planted a tree, para ka nagtanim ng puno, na you cultivate until it grows, became fruitful, and then the fruit turns into seeds, then planted, and become tree which will bear third generation fruit. And then what do you call this? You call it harvest. Merong harvest. Amen po ba? The result, anong result ng harvest na to? It is unending harvest of souls for the Lord. Yan po ang tinatawag na harvest. So the scripture mandates that all true believers should be part of this process. Tayo pong lahat ay kinakailangan maging part tayo ng process na to. Discipleship making. Ang true believers should bear fruit. Lahat po tayo kinakailangan maging mature. At makikita po yan if you bear much fruits. Na ilang beses na sinasabi dito sa scriptures. You have to, it is mandated in the Bible. Ayaw po natin na tayo ay nakaupo lang na parang spectator. Kailangan lahat, each mandated po ito ni Christ. Everyone has to be matured. Mag-bear tayo ng fruit. In verse 7, sabi rito, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So, ibig sabihin, pag nag-bear kayo ng fruits, kayo ay disciple ni Lord. Pinakikita mo na you are the true disciple of our God. So meaning we are the disciples of Jesus,
and we should bear fruits. Ano po ba ang implication ng lahat na ito? Ano po bang implication nito? Ano ba yung fruit na binabanggit na ilang beses ni John? Ano yung kanyang sinasabi? So, pag-usapan po natin ang 4 na bagay about these fruits. Ano-ano ba ang mga fruits na to? Ang number 1 po ay fruit of repentance. I can't use this. Yan, fruit of repentance. In Matthew 3, verse 8, sa Mateo 3, verse 8, sabi rito, produce fruit that shows you have turned away from your sins. Ang ibig sabihin, you have to prove it by the way that you live, that you have repented from your sins. Doon mo mapuprove na talagang you repented from your sins. I-prove po natin to by the way we live sa ating pamumuhay. Kailangan makita na totoong tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Sabi ni Jesus dito, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Tandaan po natin na ang Holy Spirit that indwells us give us power to say no to sins. Hindi po natin ito kakayanin. Kaya kinakailangan po sa araw-araw, sa panalangin natin, ipanalangin natin na tayo ay ma-fill ng Holy Spirit. Not indwells because lahat na tayo ng mga believers are already indwelt by the Holy Spirit. Ang ipanalangin po natin ay tayo ay ma-fill ng Holy Spirit to give us power. If we filled with the Holy Spirit will give us power to say no to sins. Power to surrender our lives to Jesus. Power to choose what is right. In other words, godliness. Kailangan po natin yan sa araw-araw. To be filled with the Holy Spirit. Kasi pag wala po ang power ng Holy Spirit sa atin, madali po tayong manghihina. Kailangan pakainin po rin natin ang ating spiritual. Kailangan natin yan. Ang second fruit po ay fruit of the Spirit. This is different one. This is the fruit of the Holy Spirit na makikita po natin sa Galatians 5 verse 22 to 23. Marami sa inyo nakakabisado nito. Ang bunga ng Espiritu. Sino marunong kumanta nito? Bunga ng Espiritu. So, alam po nating lahat na the fruit of the Spirit is, siyam po yan. Sino po makakapagsabi? Tumayo po. Tunod-tunod. Hindi ikaw, Pastor Ke. Sino? Ate Bita, alam mo yan? No. Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, ayun pala and self-control. Kailangan po kabisadihan po natin yan. Ako ilang araw ko na itong kinakabisado kasi yung minsan nagkakabali-baliktad. But it doesn't matter. Siyam na Holy Spirit, yung pong love at saka actually self-control is like a bookend that holds everything else together. Para siyang bookend, di po ba? So some of us, tayo minsan, napoprostrate tayo dahil hindi nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu. Sabi natin, bakit kaya ako minsan wala akong self-control? Nalalaglag yung bunga minsan sa ating buhay. Bakit kaya minsan ay nawawala yung aking peace o patience? Diba? Minsan meron lang nakasigaw sa atin o nakataas lang ng boses o may nasabi na hindi mo nagustuhan, bigla kang nagagalit, bigla mong sinisigawan. Ang ating kapatiran, nagkamali lang ng
konting sinabi, biglang nawala ang iyong bunga, bumagsak. Praise God. Di po ba? So kinakailangan meron sa atin palagi itong bunga, itong kindness, yung joy, na palagi tayong masaya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung love natin sa bawat isa. Pag nakikita natin na isa ang iba malungkot, lalapitan mo sila, you'll give them support. Kahit man lang salita na makakapagbigay sa kanila ng kalakasan. You know, goodness, ating kabutihan, mapapakita natin sa kanila. Yung ating pagiging kind sa kanila. Pag nakikita mo, meron silang mga pinagdadaanan, at nakikita mo na sila, minsan ay may mga ginagawang medyo kamalian, palagi yung sinasabi sa akin ni Pastor, kasi minsan po bumabagsak din po yung aking prutas. Sasabihin niya, you don't know, hindi mo alam, baka may pinagdadaanan yan. So kailangan ay maging kind tayo, maging patient tayo sa taong yan. Mabuti na lang mayroon palagi nagpapaalala sa akin. Praise God. Kailangan maging gentle tayo at meron tayong self-control. Amen po ba? Kailangan makita itong lahat sa atin na mga, lalo na tayo, mga manggagawa tayo ng ating Panginoon, mga leader po tayo. Kaya kinakailangan ng lahat ng ito ay maging halimbawa sa atin, especially doon sa mga baguhan pa lang. Kasi pagka tayo nakikita sa atin, lalo na yung mga baguhan, hindi tayo kabisado, i-judge nila tayo based on what na nakikita nila sa ating mga ugali. Kaya mag-iingat po tayo. Kailangan makita po sa buhay natin itong 9 fruits of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya yung iba naman na-frustrate, as I mentioned earlier, dahil hindi pa sila totohanan minsan na nagre-repent sa mga kasalanan nila. Minsan may nagagawa po tayong kasalanan. Kailangan po ay mag-repent tayo sa ating Panginoon. Kasi nasa atin pa rin po yung ating old nature. Dumadaan tayo sa mga weaknesses ng ating flesh. So kailangan palagi natin yang i-confess. 1 John 1:9. At mag-pray tayo na hindi na natin to ulitin. Amen po ba? Yung iba, they don't fully submit to the Lordship of Christ. Hindi totohanan nakasubmit ang kanilang buhay sa Lordship ng ating Panginoon, kaya hindi pa rin nakikita sa kanilang buhay ang bunga ng Espiritu. Ang number 3 ay fruit of service to others. So, yung resulta ng fruit of repentance and fruit of the Spirit, tandaan po ninyo, the result of fruit of repentance and the fruit of the Holy Spirit is the fruit of service to others. Naintindihan po ba natin? The fruit of service to others is the result of fruit of repentance and the fruit of the Spirit. We do good things to others. Gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Fruit of service, ito yung ilaw, ito yung light sa madilim nating kapaligiran. Yung mga kasamaan sa paligid. Nagbibigay tayo ng guidance, nagbibigay tayo nagiging kapayapaan nila pag nakikita ang mga fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Nakikita ang righteousness ng ating Panginoon sa ating buhay. So in other words, we are advancing the agenda of the kingdom of God. Ina-advance po natin ano yung agenda ng kingdom of God. Ang agenda ng kingdom of God ay maraming kaluluwa ang madala sa kanyang kaharian. Amen po ba? We become blessings to others inside and outside of our
network or church. Nagiging blessings po tayo sa ating mga kapatiran. Pag po tayo ay nagbibigay sa mga kapatiran natin na alam nating nagkukulang, financially man siya, materially, nagiging blessings po tayo sa kanila sa mga pagpapala na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa Galatians 6, verse 9 to 10. Sabi rito, "Let us not weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers." Especially daw to those who are the family of believers. Kailangan nating gumawa ng kabutihan. Paul also mentioned here in Galatians 6 verse 9 that we will reap a harvest if we don't give up. So meron daw tayong aanihin. Kapag tayo ay gumagawa ng service or good to others, ano po ba yung sinasabi rito na harvest? Ano ba yung harvest na binabanggit po ba rito? Pag hindi na raw tayo nag-give up, merong harvest tayong makukuha sa fruit of service. Let us not become weary in doing good. Yan po ang sabi sa verses 6, 9 and 10. For the proper time we will reap a harvest. Merong aanihin. Yun po ang sinasabi rito. So ano po ba yung mga aanihin na yon? Pag-usapan po natin saglit kung ano yung mga aanihin pag tayo ay nagbigay ng blessing sa iba if we do service to others. Letter A, there is praise. Praise is given to God. So pag tayo po ay nagbigay ng tulong sa ating kapwa, ano po nangyayari? Di po ba nagpapasalamat tayo sila sa ating Panginoon? Sabi nila, thank you Panginoon sa buhay ng kapatid na to. Napapapurihan ng ating Panginoon. At kapag napapurihan natin ng ating Panginoon, natutuwa siyang lalo sa atin. Amen po ba? Tayo na ginagamit na channel of blessings to others, napapapurihan din po natin ng ating Panginoon. Hindi lamang po yung mga tao na ating natulungan, tayo man po ay nakakapagpasalamat sa Panginoon pagkat tayo ay binigyan niya ng chance o privilege na makatulong sa kaniyang mga anak at tayo ay nagamit. Ganyan po ang nararamdaman ko every time na ginamit ako ni Lord na i-bless ang ating mga kapatiran. At nagbibigay po tayo, hindi po para tayo ay maitaas at maging sikat. Sabihin ng mga tao ay big giver yan. Hindi po ganun, di po ba? Nagbibigay po tayo dahil gusto natin ng pangalan ng Panginoon ay maitaas sa ating buhay. Amen po ba? Kailangan ang pangalan ng Panginoon ay maitaas sa buhay nating lahat. Alam po ba ninyo sa pagpipray ko sa umaga at sa gabi, ang prayer ko palagi, Lord, let your name be glorified in our lives. Yung palagi ang panalangin ko sincerely sa ating Panginoon. Let your name be glorified. Dito rin po dito sa Matthew 5 verse 16, na nasabi ko na po ba ito? Hindi po. So it says, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. And in Hebrews 13 verse 15, Hebrews 13 verse 15,
through Jesus. Therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Dito sinasabi, let's offer continually. Continually nga ang sabi, the sacrifice of praise. Kaya po sa ating pagbibigay, naaalayam po ng sacrifice of praise ang ating Panginoon. If we live a holy life, giving service to others, giving service to others, as I said, people will praise God. And letter B, another harvest. The gospel is experienced by others through our actual good works. Ano bang ibig sabihin nito? Yung gospel daw, ang mabuting balita, ay nararanasan ng mga tao dahil sa ating mga gawa. Nakikita nila ang image si Jesus sa ating buhay. Kaya pag sinera natin sila, hindi na mahirap na sila ay mapaniwala, madala natin sa ating Panginoong Jesus dahil nakikita yung mga kabutihan na nagawa natin sa Kanya. So meaning yung gospel ni Lord, in a sense, ay nakikita sa mabubuti nating gawa. Indirectly. Amen po ba? Alam mo tayong lahat ay mga walking Bible. Don't be a stumbling block to others, to the weak. Kailangan po natin, we have to walk the talk. Alam po ninyo ibig sabihin yan. Amen? We have to walk the talk, not just talk the talk. Yung ating sinasabi, dapat po natin itong pamuhay, walk the talk. Hindi yung sabi lang ng sabi, tapos hindi naman nakikita sa ating buhay. Pagdating sa labas, makikita mo dito sa saint na saint siya, pagdating sa labas, wala na. Nakita na yung mga hindi magagandang prutas na nakakabit sa buhay. Letter C, it blesses people. So when you do good in the name of God, you actually, na-mention ko na kanina, you are actually a channel of God's blessings to them. Nung po nakaraang baha, ito pong ating church ay naging channel of blessings sa community. Amen po ba? Naalala po ba ninyo? Nagbigay po tayo ng mga groceries. Yung iba sila, Pastor, sila Hasmin, at saka yung iba sa inyo, nagluto ng champurado. Nabibless po natin yung mga tao. Amen po ba? So when we do good in the name of God, nagiging channel of blessings tayo sa karamihan. Yun lang po pagpapakain din po natin sa mga children. Sino ba makakagawa niyan? You know, once a month na feeding natin sa mga bata, they anticipate that, they're looking forward sa ating monthly feeding. Parang ito nagiging sa kanila, nagiging motivation din. They're looking forward sa araw na yon. Ang number 4 is po na fruits. Tatlo na yun na pag-usapan natin. Ano po ba yung tatlong fruits na napag-usapan natin? Okay. So ang number 4 na fruit is the fruit that remains or the fruit that abides. So, makikita po natin dito sa John 15, so paulit-ulit po itong ating verses, John 15 verse 7 to 8. It says, if you remain in me
and my words remain in you. And then, laktawan po natin, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So lahat ng ito ends up na sinasabi na showing yourselves as my disciples. By this, sabi niya, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So paulit-ulit yung sinasabi na you are my disciples if you bear fruits and you remain in Him. So pag-usapan po natin ang discipleship making. Okay. Discipleship making is a sign of a healthy church. Naniniwala po ba kayo? So nabanggit ko kanina ang meaning ng discipleship. Amen po ba? Discipleship, I mentioned earlier that it helps believers or the disciples grow in their faith and build their faith on a strong foundation. It shows that we are obeying Jesus' mandate in John 15. Ito pong discipleship making. Let me tell you something. The church exists not for itself. Ang church ay nandiyan dyan, hindi para sa kanyang sarili. Not for its own propagation, not for its own benefits. The church exists so that we can obey the mandate of Jesus Christ. Ano yung mandate na yon? To seek and save that which is lost. Hanapin at iligtas ang mga taong ligaw, nawawala, nawala pang kaligtasan. Yan ang mandate ng ating Panginoon sa church. We are the church, the body of Christ. It assures us that we are preparing for the next generation. Preparing for next generation leaders, pastors, evangelists. Amen po ba? Yan ang discipleship making. Kailangan po mag-prepare tayo ng mga manggagawa. Kung walang manggagawa, who would continue the work for the Lord? So kailangan ng mga manggagawa. Kaya po natutuwa kami ni Pastor pag naririnig namin at nakikita namin na may mga bago na tumatayo rito na nakakapag-opening prayer na sila. Napakalaki ng kagalakan. Praise the Lord! Ginagamit na siya. Nung minsan nakita ko lang siya, nakaupo lang siya noon sa street na binabiblean nila. Pastora Jeanette, dati lang siya nakaupo. Naglilisen, ngayon tumatayo na siya. Praise the Lord! Nagtuturo na rin siya. Yan po ang nagiging resulta ng discipleship. Yung mandate po ng ating Panginoong Jesus to seek and save with that which is lost. Yung evangelism po natin, yung ating disciple making, this is a part of the process ng, as I mentioned, evangelism and discipleship. Ang isang church daw na doesn't produce new generations of workers is doomed to destruction. Niulit ko, ang isang church who doesn't produce a new generation of workers are doomed or is doomed to destruction. Dahil sino ang magta-take over once na yung mga elders na?
ay kinuha ni Lord. Kaya kinakailangan po ay talagang mag-train tayo, discipleship making. Tayong lahat ay kailangan mag-train. Amen po ba? Letter B, discipleship making is a way to become spiritually healthy. Paano ka magiging spiritually healthy? Ang iba po sa atin ay inuuna muna yung mga pansarili nila, sasabihin nila, I am not ready because I have many issues I have to resolve. Di pa ako ready, Lord. Marami pa akong dapat na i-resolve sa aking buhay. Katatapos lang ng baha, hindi ako makaka-attend. Marami pa akong dapat na asikasuhin. Kailangan magtrabaho ako overtime. Kinakailangan patuloy tayo maging spiritually healthy. Paano ka magiging spiritually healthy? Attend ng mga gawain sa church. Magbasa ng Bible. Pray. Listen to teachings. Kung hindi kayo makapunta ng church, kasi hindi ko naman sinasabi na all the activities in the church you can attend. Patulad po namin, most of the time, ang Bible studies, ang prayer meeting ng Friday, hindi po kami maka-attend. And 95% nandito kami ng Tuesday. But, sinusupplement po namin para kami lumago sa pananampalataya, maging spiritually healthy, sa pakikinig ng mga pagtuturo sa online ng mga evangelists and preachers na alam namin na ang doctrine is within the Bible. Mag-iingat po tayo din dun sa mga pinakikinggan po natin kasi yung iba po, ang kanilang inuturo ay outside the doctrine of the Bible. Kaya bago po tayo makinig at sumunod sa mga preacher na yan, kahit pa sila ay very famous sa buong mundo, pumunta po kayo sa kanilang website, scrutinize their doctrine. Bago po tayo makinig sa kanilang itinuturo dahil baka po tayo ay maligaw. So yung mga tao na marami sila minsan mga problema sa buhay, ang discipleship making po, it helps you think of the Lord and His work. Makakatulong po ito sa atin, sa ating spiritual life. Nagiging kingdom focus po tayo and not self-centered, not self-focused. Kaya patuloy lang po tayo na manatili at maging faithful po na umattend sa mga services ng ating church. At katulad ng sabi ko kanina, don't forget your prayers every day, your devotion, pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon sa araw-araw. It's very important po na meron tayong prayer life. Meron tayong devotion sa ating mga personal na buhay. Minsan sasabihin po natin, paano po ba yan? Hindi ba sabi, unahin mo muna na ang ating kapakanan, ang ating pamilya? It is true. Minsan hindi makapunta, hindi maka-attend talaga. Doon sa mga tao na may mga illnesses, that's understandable. Pero tayo nagkakaroon lamang dahil sa mga, marami tayong mga iniisip sa ating buhay, marami tayong mga alalahanin sa ating buhay. Kaya ayaw natin munang, tinatabi muna natin, sa isang tabi muna natin ang gawain ng Panginoon at ang pagdidevotion. Pero anong sabi ng Panginoon? God asks you first to seek first the kingdom of God. Amen po ba? Sabi, you have to have faith that if you take care of God's business, God will take care of your business.
If you take care of God's business, God will take care of your business. Naintindihan po ba natin? Iba-iba ang paraan ni Lord, pero yung kanya mga promises is the same. Iba-iba ang kaparaanan ni Lord to take care of your business. Iba-iba, pero ang promises niya ay isa. He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kailangan lang po natin ito panghawakan at tayo ay maniwala. Kailangan po natin na unahin siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi po yung inyong mga wants, kundi yung needs. Okay? Yung ating mga pangangailangan sa ating buhay. Okay. So let us see, discipleship making, make you focus on eternal and spiritual values, not temporal and materially centered. So, ibig sabihin po nito, nakapokus tayo sa eternal. Yung mga heavenly things, yung mga spiritual. Hindi tayo nakafocus sa mga pansamantalang bagay at ang mga material na bagay sa mundo. Marami sa atin is actually nag-i-struggle because of many toxins in our spiritual life. Ano po ba ibig ko sabihin? Marami tayong mga kasalanan na hindi natin ma-give up. The Bible has actually put it bluntly. Prangka. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tagalogin mo nga para Tagalog. Ayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa nananasa ng iba ay praise God. Mahirap mabasa, ang liit. So the love of God and the love of money, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa pera, they cannot both exist in a single heart. Hindi po pwede yung dalawa na yun ay magkasama na nasa isang puso. It's impossible. It's either you hate the others or love the others. So which is which ang nasa buhay natin ngayon? The love of money or the love sa ating Panginoon? You cannot, praise God. So we cannot serve two masters. Amen po ba? Ano nga yung sinasabi? You cannot serve the mammon and merong sinasabi yun sa Bible. Alright. Eternal perspective. Ito po ay gift from God. Ito ay regalo. Meaning, the meaning po ng eternal ay loving God. It gives us wisdom, yung ating eternal perspective. Eternal means heavenly, It gives us endurance in difficult times, sa oras ng mga pagkahirapan natin, sa ating mga pinagdadaanan. And we become grateful on whatever we have. Nakukontento po tayo. Kung ang ating perspective ay eternal, meron tayong kapayapaan. Meron tayong gratefulness, pagpapasalamat sa ating Panginoon kung ano man ang meron tayo.
Amen po ba? Kasi ang perspective natin ay eternal. At ang sabi, it is a gift from God. Kung magkaroon tayo ng ganitong perspective sa ating buhay, ganitong kaisipan. Ano ang mangyayari pagka tayo ay merong ganitong kaisipan, eternal perspective? Meron tayong very sweet spirit. Makikita mo sa atin ang magandang spirit na nakikita natin sa bawat isa. Hindi po tayo nakasimangot. Hindi po ba? Palagi tayo nakangiti. Kasi yung iba makakita, bakit siya palagi nakasimangot? Parang nakadaga ng mundo sa kanya. Wala yung ganong, hindi mo siya matatawag na meron siyang sweet spirit. Di po ba? Kaya kinakailangan tayo kahit na tayo ay medyo galit sa ating spouse, paglabas po natin, nakangiti pa rin po tayo. Ayun po ba? Kahit po tayo ay medyo naiinis, kailangan nakangiti pa rin tayo. Ayun po ba? Pag tumawag masisira yung ating beauty. Di po ba? Kayo mga anak ng Diyos, lahat po tayo magaganda. At mga gwapo. Praise the Lord. So, if you are in business of discipleship making, your sight or focus is always eternal. Pag nandyan po tayo ng business na discipleship making, ang focus po natin is all heavenly, eternal. Sabi nga rito, the Bible says, when you see the salvation of one soul, pag nakakita kayo ng isang kaluluwa ang naligtas, you get to enjoy what God enjoys. Di ba napakasarap nun? You get to enjoy what God enjoys. Kasi ang Panginoon ay natutuwa pag mayroong isang kaluluwa man lang na maligtas. Sabi nga natin, libu-libong anghel ang nag-aawitan at natutuwa. Nararanasan po natin yung kagalakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo ang nakapagdala na rito sa church at kung merong kagalakan sa ating puso? Amen? Naranasan niyo na po ba ng isa ninyong inimbita? Sinera ninyo ng Word of God. All of a sudden, nakita ninyo nandito na sa loob. Hindi ba napakasaya, napakalaking kagalakan sa ating mga puso? Nakita ko minsan si Sister Joy, tuwang-tuwa siya, nilapitan niya yung, sinera niya yata yung 2 ba yun o 3. I saw your joy, Sister Joy, in your heart. Ganon din po ang ating Panginoon. Nararanasan natin ang kagalakan ng ating Panginoon. Letter D po. Discipleship making helps individuals in the community. So yung discipleship making po ay natutulungan natin ang mga tao sa community. Ang example po din rito, yung itinuro ko the last time, yung the Samaritan woman. That she was able to elevate herself beyond shame because she found forgiveness from Jesus. Ano nangyari sa kanya? Naging witness siya, naging disciple siya ni Jesus. Naging gospel bearer po siya. Yung mga tao sa kanyang community, bigamat nung una ay hindi siya tinitingnan, nung naging disciple siya ni Jesus. Nakaranas siya ng kapayapaan, ng forgiveness. Ay naging kasangkapan siya para maraming kaluluwa ang kumilala na kanilang Messiah na si Jesus Christ. Naging kagamit-gamit siya para sa ating Panginoon. To seek and save the lost. Alam po ba ninyo na si Jesus hindi siya tinulungan na kumuha ng tubig
dun sa balon, but she was giving the living water that washed her sins away. Ganyan din po sa ating Panginoong Jesus, sa ating mga buhay. Kahit na po dito sa Macedonian, doon po sa Book of Acts, sino po nakapag-aral ng Book of Acts o nakabasa nito? Yung mga tao, mga Macedonians, they're not rich people. Mahihirap din po sila. Yung mga taga-Macedonians. Nang si Paul ay nagsabi na kailangan ko ang tulong nyo para sa mga kapatiran na natin sa Jerusalem na naghihirap. Kahit po sila poor. Tumulong po sila. They did not hesitate to give help. Answered Paul's panawagan ng humingi ng tulong. Kasi po yung mga kapatiran nila sa Jerusalem ay nawalan po ng trabaho. Simula nang tanggapin nila si Jesus, ang kanilang Messiah, they removed them from the work in the temple, pinipersecute ang kanilang mga business, yung mga tao doon sa Jerusalem ay hindi nila tinatangkilik ang kanilang mga hanapbuhay, kanilang mga negosyo, tinanggal sila sa hanapbuhay nila sa temples. Kaya naghirap ang mga mananampalataya noon sa Jerusalem. Anong ginawa nito mga Macedonians? They contributed to the needs of their fellow Christians in Jerusalem even though they themselves are poor. They have overwhelming gratitude for their salvation. So even though they also barely make it, they helped. Masyado silang, dahil sa kanilang kaligtasan, hindi nila inalintana kung sa pagbibigay nila kahit na sila ay naghihirap. So ganyan din po tayo, amen po ba? Tayo na mga nagkaroon ng kaligtasan, minsan pagbibigay lamang ng ating tithes and offerings ay hindi tayo nagiging faithful. Hindi po ba isa yan sa mga fruit of the Holy Spirit, ang pagiging faithful? Hindi lamang pagiging faithful natin sa mga pag-a-attend, kailangan din po na tayo maging faithful sa pagbibigay po natin ng ating ikapu plus offerings. It is one of the mandates of Jesus Christ, ng ating Panginoon, ang pagbibigay ng ikapu. Kasi once na nagbigay po tayo, marami pong pangako ang ating Panginoon. Maging faithful lang po tayo. Subukin lang po natin ang Panginoon. Hindi lamang po sa area ng financial tayo tumingin pag tayo ay nagbigay. Amen po ba? Pagpapalain po ang buhay natin. Hindi tayo magkakasakit. Amen po ba? Katulad nga ng sinabi, merong akong isang kakilala na kahit na anong hanap buhay ang gawin niya, maya-maya pagtalikod mo, may sakit ang anak. Ngayon, kung faithful tayo, so yung kinita niya, napapunta lang sa gamot, sa doktor. Wala rin nangyari. Pero pag faithful tayo, nagtatithe sa Panginoon, yung 90% na natira sa'yo, pagpapalain ni Lord yan. Po ba? I-multiply niya yan 100-folds. Hindi lang po dyan sa area na yan, pati po yung inyong mga anak na nagtatrabaho. Pagpapalain ni Lord yan, kung saan man sila naroon. Hindi lang yung sa sarili nyo. Hindi nila bibigyan ng sakit, karamdaman ng buong sambahayan mo. Itataas pa sila. God will bless the work of their hands. Magkakaroon sila ng promotion. Ang kaligtasan. Napakaraming pangako ang Panginoon. Maging faithful lang po tayo sa 10%. Amen po ba? Praise the Lord. So, mahaba po yata ang oras natin. So, dutin na po tayo sa conclusion. I hope ay natandaan po natin ang ating pinag-aralan. Ano nga po ba yung ating 4 na fruits? Praise God. So I just want to make sure na meron kayong natutunan sa aking tinuturo.
kasi it's a little bit complicated. So, fruit cannot be hidden. Hindi po maitatago ang ating mga fruits. There is no benefits if not seen or eaten. Wala pong benepisyo ang prutas kung hindi po ito ay nakikita o nakakain. Fruits are meant to benefit others. Kailangan itong prutas na ito, it is meant para ma-bless din po yung ating mga kapatiran. It is not meant to benefit the tree. Yung fruits, halimbawa yung mango, yung prutas niya, it doesn't meant to benefit yung tree. Ang magbe-benefit dun sa fruits na yon ay yung mga tao, yung mangga, yung prutas. It doesn't benefit the tree itself. In fact, nalalaglag na lang pag hindi ang fruit na ito ay hindi nakain. Hindi po ba? Sabi nga, if you plant guava, you will not give fruit to papaya. Kung ano ang puno, ganon din ang bunga. So if our vine is Jesus, our fruit will be Christ-likeness as well. Ganon po yun. Yung sinasabi ko kung ano ang puno, ganon din ang bunga. Kung ang ating vine ay si Jesus, anong fruit natin? We will be like in the image of Christ sa ating buhay. Finally, be patient to one another because fruit may take time. It takes a lot of care. It needs a lot of cultivation. Kailangan maging patient po tayo sa ating pagiging discipleship making, sa ating mga dinidisciple. Kailangan na napakaraming nito nating pagtitiis. Yung pagpupunta po natin sa kanila, kahit umuulan, o umaaraw, umuulan, mainit, maputik, mabaho. Nakikita ko yan. Nung minsan po, nagpinuntahan namin ni Ate Lilia yung isang dating umaattend dito na kamag-anak nila. Ang sabi ni Lord sa akin, sa aking heart, puntahan mo, sharean mo. Alam mo ba na ang Holy Spirit, sometimes you have to be sensitive sa Holy Spirit, kung ano yung prompting ng Holy Spirit sa atin. Naranasan niyo na po ba yan? There is a prompting of the Holy Spirit in you. You go there. You pray for that man. Nangyari na po yan sa akin sa US. Sandali lang po, alam ko mahaba na yung oras ko. Nandun pa ako, bago pa lang ako, hindi pa nga ako ganong marunong mag-pray. Ang sabi sa akin ng Holy Spirit, pag-pray mo yung pasyente mo na yan. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-pray. Tuwing papasok ako, papunta sa office ko, parang yung pa ako pinapagkit. Hindi ako makapasok. Ang lakas ng prompting ng Holy Spirit. So for the third time, nakinig na ako. Sabi ko dun sa nurse na nag-aalaga, please, I'm going to that patient. I'm gonna close the door. Please don't bother me for a while until I come out of the room. Pagdating po doon, tinanong ko muna yung pasyente. Sabi ko, alam mo ba na mamamatay ka na? Sabi ko, do you know that you're dying? Bago na siya makapagsalita, sabi niya, I know. Sabi ko, do you believe in God? What is your religion? Lutherans. Kaya lang, carnal Christian kung siya man ay Christian. I'm not sure kung bakit gusto ni Lord na ipanalangin ko siya. Sabi ko, do you know that pag hindi ka tumanggap kay Jesus, sabi ko, you believe in Jesus, right? Yes. If you don't accept Jesus now, dahil sabi ko, ang nangyari sa iyo, ang sakit mo ay self-inflicted illness. Sabi ko, ginawa mo yan sa sarili mo, kaya ka mamamatay. At nandito ako, sabi ko, para pag-pray ka. Sabi niya, are you willing to pray with me? Sabi niya, yes.
So, pinag-pray ko siya ng prayer of acceptance. Sumunod siya kahit na pautal-utal. Kahit na hirap siya, naka-oxygen siya. Yung ang oxygen niya na malaki. Alam ninyo, after a couple of days, namatay siya. Pero naroroon ang love ng Panginoon sa kanya. Sinabi ko sa kanya, mahal ka ng Lord. Kaya ako nandito. Gusto niya may pag-pray kita. Nakinig muna siya sa mahaba, pero hindi ko, paiikliin ko lang. So yun po ang sinasabi, na kinakailangan tayo na mga nagdi-discipleship making, kinakailangan po natin magpagtiyagaan po natin sila. Amen po ba? It needs a lot of patience. It needs a lot of care, pag-aalaga. Alam po ninyong ibig kong sabihin. Amen po ba? Doon sa mga naghumahayo, doon sa mga nag-evangelism. Kahit na dito sa loob, napakaraming nating patience kailangan natin. Kahit tayong mga nagtuturo dito. Hindi po madali ang tumayo dito at magturo. Napakarami pong oras ang ginugugol natin para pag-aralan at kailangan po natin ipag-pray sa ating Panginoon kung ano ang ituturo. Sabi nga, but if the fruit is there, pag nando doon yung fruit, nakita yung fruit, kung meron siyang fruit, it will show. Hindi po maitatago. Amen po ba? Nakikita ang fruit. You can never hide the fruit of the Spirit. Sige po, manalangin po tayong lahat.